Sa panahon natin ngayon, maituturing na ang mga babae ay kaya na rin gawin ang mga trabahong lalaki. Merong mga talento ang mga kababaihan na hindi pa uhuli sa mga kalalakihan. Isa na rito ang bida natin sa video natin ngayon na isang American aviator at nakapagtala lang naman siya ng maraming paglipat kahit babae siya. Sa mataas na pangarap niya, nagawa niyang matupad ang ninanais niyang matutong magpalipad ng isang sasakyang panghipapawid. Siya ay si Amelia Earhart, isang female aviator na naging miyembro ng The 99s. Ang 99s ay isang international organization para sa mga female pilots. Masasabing si Amelia Earhart ay naging kauna-unahang babae na lumipad mula sa Hawaii tungo sa mainland ng Estados Unidos at iba't ibang pang parte ng bansa. O tinagurian siyang kauna-unahang pilotong babae na nalibot ang buong mundo. Pero meron isang pangyayari na hindi inaasahan na bigla na lang siya nawala sa kanyang pagpapalipad sa Pasipiko. Ano nga ba nangyari sa kanya? Natagpuan ba siya o tuluyan na siyang nawala? Ating tunghayan ang histeryo ng buhay ng American aviator na si Amelia Earhart. Simulan na natin. Histeryo. Ang bida nating si Amelia Mary Earhart ay naisilang sa Atchison, Kansas noong July 24, 1897. Ang kanyang magulang ay sila Samuel Edwin Stanton Earhart at Amelia Amy Otis Earhart. May nakababatang kapatid na babae si Amelia at siya ay si Grace Muriel Earhart. Bata pa lamang si Amelia ay kakakitaan na ito sa pagiging maliksi at adventurous na personalidad. Lagi niyang kasama ang kanyang kapatid na si Peach or si Grace sa kanilang mga laro, umakyat sa mga puno, hunting rats gamit ang rifle at pagpapadulas pababa sa mga matataas na lugar. Ito ang paborito niyang laro na para daw siyang lumilipad. At masasabing ang katangian ni Amelia ay isang tomboy. Ito ang pagsasalarawan sa kanya. Nag-aral ang magkapatid sa lugar nila sa Des Moines sa public school. Naging maayos ang kanilang pamumuhay at nagkaroon pa nga sila ng mga katulong sa kanilang tahanan, ngunit nabago ang lahat. Nabago ang lahat nang dahil naging alcoholic ang ama nila at maaga ito nagretiro sa kanyang trabaho para iparehab ang sarili nito at dito nabago ang kanilang pamumuhay. Nag-enroll siya sa Hyde Park High School hanggang nakagraduate siya noong 1916. At nagsimula siya mag-aral sa junior college sa Algon School sa Rydal, Pennsylvania pero hindi niya ito natapos. Noong taong 1917, Christmas vacation, bumisita si Amelia sa kanyang kapatid sa Toronto, Canada at dito siya nakakita ng mga sugatang sundalo na galing sa gyera at ito yung panahon ng unang pandaigdigang gyera. Sa katunayan, nakakuha siya ng training as a nurse aide sa Red Cross at nagtrabaho si Amelia Earhart bilang voluntary aide sa detachment sa Espadina Military Hospital. At dito niya unang narinig ang mga usapan ng mga sundalo roon tungkol sa mga military pilots kung saan dito nagsimula ang interes niyang makalipad. Noong taong 1919 ay nag-aral naman siya sa Columbia University para sa medical course, kaso hindi pa rin niya ito natapos dahil pumunta siya sa California para makita ang kanyang mga magulang. Tuluyan na nga siyang tumira sa California sa edad na 23. Ang kanyang pisikal na anyo ay matangkad at slim, tama lamang ang haba ng kanyang buhok. Noong taong 1920, bumisita sila Earhart at ang kanyang kaibigan para sa isang air fair na ginanap sa Canadian National Exhibition sa Toronto, Canada. At mas bumukas ang kanyang diwa sa pagka-interes niya sa pagpapalipad ng mga plane sa kanilang mga napanood sa air fair exhibition. Minsan nasabi niya nga sa kanyang sarili na hindi ko pa maintindihan lahat pero naniniwala ako na ang red airplane ay may nais ipahiwatig sa akin. Kung saan ito ang bumihag sa kanyang puso na mas naging interesad siya sa mga sasakyang panghimpapawid. Sinama si Amelia ng kanyang ama sa isang aerial meet sa Doherty Field sa Long Beach, California.
Sinulat pa nga niya dito sa aerial meet na ang nakita at napanood niya sa exhibition sa Toronto ang nagbigay ng interes niyang lumipad. Kaya nagtanong siya sa kanyang ama na mag-i-inquire kung magkano ang flying lessons. Kinabukasan, sinurpresa si Amelia ng kanyang ama dahil nakabook sila ng isang flight sa Roger Field sa isang open space ng Wilshire Boulevard. At nakakahalaga lamang ang flight ng $10 sa loob ng 10 minuto. At si Frank Hawks pa nga ang naging piloto nila na isa sa pinakamagaling na piloto noong panahon ng World War I. Habang suot ng goggles at leather helmet sa 10 minuto nilang pagsakay sa plane para sa paglipad sa downtown ng Los Angeles at napadaan din sila sa Pacific area, kung saan makikita pa nga ang breathtaking view ng Catalina Island at ang panahon na yon ay nagbigay pa ng ganda sa kapaligiran. Nang matapos ang kanilang flight, nasabi ni Amelia sa kanyang sarili na naisip siguro ni ama na one ride is enough. Pero alam niya sa kanyang sarili na mula nang umalis sila sa ground, naramdaman niya na gusto pa niyang lumipad. Kaya kinagabihan, sinabihan niya ang kanyang mga magulang na gusto niyang matutong magpalipad ng plane at pinayagan naman siya ng mga ito. Nagsimula na mag-aral si Amelia Earhart at si Netta Snook ang unang instructor niya. Si Netta Snook o Mary Anita Snook ay the first woman aviator ng Iowa at first woman student accepted sa Curtis Flying School sa Virginia. $500 sa loob ng 12 oras ang bayad sa pagtuturo ng pagpapalipad ng plane. Para makabayad sa pag-aaral ay nagtrabaho si Amelia bilang isang photographer, naging truck driver din siya. Nagtrabaho din siya bilang isang stenography sa isang telephone company hanggang nakaipon siya ng $1,000 para sa flying lesson na nais niya. Nakamit niya ang first lesson noong January 3, 1921 sa Kinner Field sa west side ng Long Beach Boulevard at ng Tweedy Road at ngayon ay itinatawag na ng City of Southgate ng Los Angeles. Ginamit ni Snook para sa training ni Earhart ay ang Curtiss JN-4 na isa sa mga ginagamit para sa training ng mga US militar. Dahil sa pangarap na matuto magpalipad ng airplane, nagtiyagang sumakay ng bus at maglakad ng 4 na milya para makapunta sa airfield para sa kanyang training. At pinagupitan din niya ng maikli ang kanyang buhok na katulad sa ibang babaeng piloto. 6 months later, marunong na rin siya magpalipad ng plane. Sa gitna ng taong 1921, kahit tinanggihan ang payo ng kanyang instructor na si Snook, binili pa rin ni Earhart ang second-hand na Crunium Yellow Skinner Airster biplane. At pinangalanan pa niya ito na The Canary. Nabili niya ito mula nang nagtagumpay siyang naglanding ng mag-isa at nakabili siya ng bagong leather flying coat niya para magamit sa pagpapalipad. At nakilala na nga siya sa unang record noong October 22, 1922 na nagpalipad ng Airster to an altitude of 14,000 feet at tinagurian world record for female pilots. Si Earhart din ang 16th woman in the United States na nabigyan ng pilot's license ng Federation Aeronautique Internationale o FAI. Ang FAI kasi ang humahawak at nagpapanatili ng mga records sa mga air activities sa buong mundo. Noong taong 1937, dahil sa nais niyang makuha ang titulo ng kauna-unahang babae na makumpleto ang tinatawag na circumnavigational flight sa buong mundo, si Amelia Earhart kasama si Fred Noonan na isa ding aviation pioneer sa kasila ng Lockheed Model 10-E Electra plane. Noong July 1, 1937, lumipad si Amelia kasama si Fred Noonan mula sa Oakland, California sa isang eastbound flight sa buong mundo. Ito ang kanyang pangalawang pagtatangka na maging unang piloto na umikot sa mundo.
Lumipad sila sa Miami, pagkatapos ay pababa sa Timog Amerika. Tumawid sila ng Atlantiko patungong Africa, pagkatapos ay sa silangan sa India at Timog Silangang Asya. Ang dalawa ay nakarating sa Lake Guinea noong June 29, 1937. Kinabukasan sa pagpapatuloy ng pagpapalipad, tutungo naman sila ng Auckland at medyo nasa ibaba na sila ng himpapawid ng 22,000 miles, mayroon pa silang 7,000 miles na lang na liliparin para marating ang Auckland. Kaso, July 2, 1937, habang lumilipad sila at nasa Howland Island na sila, bigla na lamang sila naubusan ng gasolina na naging dahilan ng pagkabagsak nila at dito na nawala ng communication ang US Coast Guard sa kanila. Kaya ipinag-utos ng dating US President Franklin Roosevelt na hanapin sa loob ng 2 linggo ang dalawa. Kaso ni isang bakas ay walang nakita sa kanila kaya ibinalita noong July 19, 1937 na sila ay nawawala sa karagatan. Pinaniniwalaan ng mga scholar at ibang eksperto na bumagsak sila sa karagatang Pasipiko. Sinasabi din ng ilan na nang mawala ng gasolina si Amelia Earhart ay ibinagsak na lamang sa open sea ang sasakyan na malapit lamang sa Howland Island. Ilang ekspedisyon na rin ang ginawa ng mga eksperto sa loob ng 15 taon para lang mahanap ang Electra plane na sinakyan ng dalawa, kaso walang anumang ebidensya silang nakuha. Halos sinubukan na ang lahat ng teorya ng mga eksperto para lang matagpuan ang bumagsak na eroplano kahit sa ilalim pa ng karagatan ito, kaso lahat ng ito ay bigo sila. Ilang dekada pa talaga mula nangyari ang aksidente na ito at saka na lamang na idineklara na patay na ang dalawa na sina Amelia Earhart at Fred Noonan. Isang misteryoso talaga ang pagkawala nila Amelia Earhart at Fred Noonan. Ni isang bakas wala man lang silang nakitang ebidensya kahit man lang sa malalapit na isla kung nabuhay pa ba sila o nawala na. Gayunpaman, malaking kasaysayan ang iniwan ni Earhart at pinatunayan niya na kahit babae ka, kaya mo din lahat magawa na ginagawa ng mga kalalakihan. Ano sa palagay nyo ang nangyari sa kanila? Ikomento mo lamang ang iyong kasagutan. Kaya kayamanan ng kaalaman, dapat natin ito iusbong sa tama at kabutihan. Anong masasabi mo dito sa video natin ngayon?